Magandang gabi mga kaibigan. Ang pamagat ng kuwento natin ngayon ay Halimaw na Pasahero. Isang gabing bilog ang buwan. Malamig ang hangin at wala halos tao o sasakyan sa daan. Pauwi na si Elmer sa kanyang asawa mula sa isang party. Nakasakay siya sa kanyang kotse nang biglang parahin siya ng isang magandang babae. Agad namang huminto si Elmer at pinasakay ang babae sa kanyang kotse. Panay ang tingin ni Elmer sa babae dahil maiksi ang suot nitong bestida. Kitang-kita niya ang makinis at maputi nitong hita. Pero nahuli si Elmer na namboboso. Ngunit imbis itago ang hita ay ibinaba ng babae ang sleeve ng kanyang bestida. Halos makita na ang dibdib ng babae. Tuwang-tuwa si Elmer. Nawala ang kanyang pagkalasing at nabuhay ang kanyang dugo. At nang sabihin ng babae, napunta na tayo sa bahay, ay halos pumalakpak ang tenga ni Elmer. Ngunit sinabi niya sa babae na hindi pwede sa bahay. Sa motel na lang tayo. Pumayag ang babae. At nang nasa loob na sila ng motel at nakahiga na si Elmer sa kama, ay nilapitan siya ng babae. Hinalikan si Elmer sa liig at nang mapunta sa dibdib niya ang mga labi ng babae, ay biglang nagpalit anyo ito. Humaba ang mga kuko nito sa kamay. Sinaksak ang puso ni Elmer at pinagputol-putol ang buong katawan nito. Galing sa trabaho si Hernan. Pagod na pagod siya at kung pwede lang ay ayaw niyang umuwi sa bahay at makasama ang kanyang masungit na asawa. Kaya madalas mag-road trip si Hernan bago umuwi. At isang gabing bilog ang buwan ay may nadaanan si Hernan na isang magandang babae. Nakaupo ito sa isang bench malapit sa daan. Agad na akit si Hernan at inihinto ang sasakyan. Lumapit siya sa babae at nagpakilala. Ngunit hindi pinapansin ng babae si Hernan. Hanggang sa alukin ni Hernan ang babae na ihatid sa kahit saan. Pumayag ang babae at sumakay sa kotse. Tuwang-tuwa si Hernan dahil bukod sa mabango ang babae ay napakaganda at sexy pa nito. Hindi pa nagtatagal ang biyahe ay hindi nakatiis si Hernan na hawakan ng mga hita ng babae. Hindi naman siya sinaway nito. At sa palagay ni Hernan ay gusto pa ito ng babae. Hanggang sa sinabi ng babae na punta na sila sa bahay. Sumagot si Hernan na hindi pwede sa bahay nila dahil may kalabang naghihintay. Kaya sinabi niya na sa motel na lang sila pumunta. Pumayag ang babae. Doon ay pinutol ng babae ang mga kamay ni Hernan. Dinukot ang mga mata nito at pagkatapos ay dinukot ang puso. Si Ramon ay isang taxi driver. Mahirap ang buhay pero nagsisikap siya para sa kanyang asawa. Buong umaga na siyang pumapasada pero gusto niya pa din kumuha ng pasahero kahit pagod na siya at gabi na. Kaya nagalit si Ramon nang unahan siya sa isang pasahero ng kasamahan niyang taxi driver na si June. Tinatawanan pa ni June si Ramon habang umaalis hanggang sa makakita si Ramon ng isang magandang babae at parahin siya nito. Sumakay ang babae sa taxi. Sa harapan ito umupo katabi ni Ramon. Hindi pa nakakaalis ay kita na niya ang hubog ng katawan ng babae at kung paano halos masilipan na ito sa kanyang suot. Laging tinitignan ng babae si Ramon at kahit anong gawin niyang pang-aakit ay hindi tumatalab sa lalaki. Hanggang sa tanungin ni Ramon kung saan ba pupunta ang babae. Sumagot ang babae na punta na tayo sa bahay. Hindi maintindihan ni Ramon kaya tinanong niya kung saan ba ang bahay ng babae. Pero tahimik lang ito at hindi nagsasalita. At nang marating nila ang isang kanto, ay pinapara ng babae si Ramon at nagbayad. Nakita ni Ramon si June na nandoon din nakahinto. Pagkababa ng babae ay lumipat ito sa taxi ni June.
Tuwang-tuwa si June dahil maganda ang kanyang pasahero at tinawanan muli si Ramon habang umaalis. Kinabukasan ay nabalitaan ni Ramon na patay na si June. Nakuha ang putol-putol na katawan nito sa loob ng isang motel. Galit man si Ramon kay June ay naawa siya dito. Pero naisip ni Ramon na mabuti na lang at nabawasan ng isa ang mga sugapang taxi driver sa mundo para mas makakuha siya ng pasahero dahil ang asawa niya ay nagdadalang tao.